So yan, nakatutok na po kayo sa opinion mo, opinion ko. Ngayong araw po ng Wednesday. Ayan, magsasama-sama na naman po tayo sa loob ng 3 oras na balitaktakan, talakayan ng mga may init na issue sa loob at labas ng bansa. Pero bago po tayo dumako sa mga issue at mga balita na ating tatalakayin ngayong Wednesday morning, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw ay tungkol po sa kape, itlog at carrot. Isang dalaga po ang stress na sa dami ng kanyang problema. Ang lumapit po sa kanyang ama at naglabas ng kanyang hinaing. Sabi po niya Papa, bakit ganito ang buhay? Parang hindi natatapos sa mga problema. Kapag naayos ko ang isa, may dumarating na bago. Minsan, pakiramdam ko parang gusto ko nang sumuko. Tahimik na nakinig ang kanyang ama. Hindi siya nagbigay agad ng sagot, bagkus ay dinala niya ang kanyang anak sa kanilang kusina. Kumuha siya ng 3 kaserola at nilagyan ito ng tubig. Saka isinalang sa kalan ang bawat isang kaserola upang mapakuluan ang nilagay niyang tubig. Nang kumulo na ang tubig sa 3 kaserola, ay kumuha naman ang tatay ng carrots, itlog at kape. Sa unang kaserola, inilagay ng ama ang ilang piraso ng carrot. Sa pangalawang kaserola naman, ay inilagay nito ang itlog. Habang sa pangatlong kaserola ay naglagay siya ng giniling na kape. Hinayaan niyang kumulo ang laman ng 3 kaserola sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, isa-isa niya itong hinango at inilagay sa magkakahiwalay na mangkok. Maya-maya pa'y nagtanong ang kanyang anak kung para saan ang 3 mangkok na nasa kanyang harapan. Lumapit ang ama at ipinaliwanag. Ang carrot na matigas at matibay ay lumambot at halos madurog dahil sa init ng tubig. Gaya din ito ang ibang tao na matatag sa simula. Pero kapag dumating ang init ng pagsubok, bumibigay at nawawalan ng lakas. Ang itlog naman, na dati marupok at madaling mabasag, ay tumigas ang loob matapos maluto. Mayroon ding mga tao na gaya ng itlog, na kapag nakaranas ng sakit at mga pagkabigo, ay tumitigas ang puso at kalooban, at isinasara ang kanilang sarili sa ibang tao. Pero ang kape ay kakaiba. Dahil nang isalang sa kumukulong tubig, hindi ito nasira. Sa halip, binago nito ang tubig at nagbigay ng bagong amoy at lasa. Tahimik namang pong nakikinig at napapaisip ang dalaga sa sinasabi ng kanyang ama. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang ama. Ang mga pagsubok ay parang kumukulong tubig. Hindi mo kontrolado. Pero hawak mo kung ano ang magiging reaksyon at pagtugon mo sa bawat pagsubok. Ikaw ba ay magiging carrot na susuko at itlog na titigas ang puso? O kape na gagamitin ang mga pagsubok para mas lalo pang lumago at mas maging matatag? Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday? Una po na aral na nais po sa ating ituro ng ating kwento ngayong umaga ay ang tunay na lakas ay nakikita sa reaksyon natin sa mga pagsubok. Sa buhay, hindi po natin kontrolado yung mga pagsubok o problemang dumarating sa atin. Ngunit, hawak po natin kung paano tayo tutugon sa mga ito. Ang isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pinagdadaanan, kundi sa paraan kung paano niya ito hinaharap.
Ang pagsubok po ay parang salamin na nagpapakita ng ating totoong pagkatao. Kung tayo ba ay madaling sumuko, nagiging bitter, o pinipiling gamitin ang mga pagsubok para mas lumakas at mas maging matatag. Pangalawa pong aral, huwag tayong maging parang karot na sumusuko at lumalambot sa gitna ng pagsubok. Ang karot ay matigas sa umpisa, pero nang ilagay sa mainit na tubig, lumambot at halos madurog. Ganito rin po minsan ng tao, Akala po natin matibay tayo, pero kapag dumating ang mga pagsubok, nawawalan din po tayo ng pag-asa at nalulugmok. Bilang tao, syempre normal lang din naman po yung panghinaan po tayo ng loob sa tuwing may mga pinagdaraan ng pagsubok. Pero wag po natin hayaan na manatili po tayong nakalugmok. Piliin po nating bumangon at patuloy na lumaban. Ayan, iwasan din po nating maging parang itlog na tumitigas ang puso. Ang itlog dati marupok at may malambot na loob. Ngunit nang maluto, tumigas ito. Minsan, kapag nakararanas po tayo ng sakit o yung pagkabigo, pinipili po nating patigasin ang ating damdamin. Natututo tayong magtago sa likod ng matigas na anyo upang hindi na muling masaktan. Nagsasarado po tayo ng ating pinto para sa pagmamahal sa kapwa, sa pagtitiwala sa ibang tao, at minsan pati na rin po sa Diyos, Sa sobrang pait po ng ating pinagdaanan, minsan bumubuo tayo ng walls sa paligid natin. Ang paalala po sa atin, kahit masakit ang pinagdadaanan, huwag nating hayaang tumigas ang puso natin. Dahil kapag nanatiling bukas ang puso, mas may pagkakataon itong maghilom at makatanggap ng tunay na pagmamahal mula sa Diyos at sa mga tao sa paligid natin. Number 4, ayan na aral na maaari po nating mapulot sa ating kwento ngayong araw, maging parang kape na lalong lumalabas ang ganda at lasa kapag dumadaan sa init ng pagsubok. Ang kape po ay hindi pinabagsak ng kumukulong tubig, hindi katulad ng itlog at ng carrot na parang negatibo yung naging epekto sa kanila ng kumukulong tubig. Pero yung kape, siya yung nagpabago sa mismong tubig. Sa gitna ng apoy, naglabas siya ng bango, ng lasa at init na nagbibigay sigla sa iba. Ganyan din po ang dapat na gawin natin. Sa halip na sumuko o tumigas ang ating puso, piliin po nating maging tulad ng kape na ginagamit ang hirap para mas lalo pang tumatag, mas maging mabuting tao, at maging inspirasyon sa ating paligid. May mga dahilan kung bakit tayo humaharap sa mga pagsubok. Maaaring hindi pa po natin nakikita sa ngayon yung purpose kung bakit natin pinagdaraanan itong mga problema na ito. Pero may hatid po itong pagbabago na makakabuti sa atin. Sa tamang panahon, in God's time, malalaman po natin, marirealize natin kung bakit natin pinagdadaanan yung mga bagay-bagay. Kaya mga ka-music, ito po ang aming katanungan sa inyo na pwede rin po kayong mag-share ng inyong comment hinggil po dito. Pwede rin po kayong magdagdag ng inyong comment hinggil po sa ating Food for the Soul para naman po pare-parehas po tayong nai-inspire ngayong araw po ng Wednesday. So ang ating katanungan po sa inyo ngayon hinggil po sa ating Food for the Soul. Paano po ninyo hinaharap ang mga pagsubok? Gaya ba kayo ng carrot na lumalambot? O itlog na tumitigas ang loob, o kape na positibo po ang nagiging pagbabago. Ang ating pong tampok na Bible verse ngayong araw ay James chapter 1 verse 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ayan, hindi po madaling maging masaya sa gitna ng pagsubok, pero paalala po ng talatang ito sa atin.
na may layunin po ang lahat ng pinagdaraanan natin. Sabi nga po, no, everything happens for a reason. Ang hirap at sakit na nararanasan natin ay hindi para pahirapan tayo, kundi para palakasin ang ating pananampalataya at hubugin po ang ating pagkatao. Sa dulo ng lahat ng pagsubok, ay mas natututo tayong magtiwala sa Diyos at mas nagiging matatag para sa mga hamon pa sa hinaharap. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. WWW Sito Ating sabay na pagbubuhay tayo'y magtutong makinig at makibaka. Tayo ay magkwentuhan, magbalik-taktakan, isin ang buong bayan. Ang bawat Pilipino ay kasali dito, kasama sa ating barkadahan. Tingnan mo, Muli po ay binabati ko kayo na isang napakagandang Wednesday morning. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok na sa opinion mo, opinion ko. Kasama niyo po, Darlene Olanyo. Ayan mga kanyusik, sana po ay may napulot po kayong aral sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday. At yun nga yung iniwan kong katanungan sa inyo kanina, papaano niyo po hinaharap ang mga pagsubok? Gaya po ba kayo ng carrot na lumalambot o itlog na tumitigas ang loob o kape na positibo ang nagiging pagbabago? No, syempre iba-iba po tayo ng nagiging coping mechanism or nagiging reaksyon tuwing may mga pagsubok po na dumadaan. Yun nga, may mga tao na parang naglalagay sila ng wall sa kanilang paligid. Kumbaga, nadadala sila na magtiwala sa tao dahil nga sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, mas nagiging matigas sila. Kaya po mga kanyusik, papaano nyo po tinutugunan or ano po yung inyong mga ginagawa para po makayanan po ninyo yung mga pagsubok na inyong pinagdaraanan? Mas nararamdaman mo ba na ikaw ay parang carrot, itlog o kape? Ayan, share nyo po yan sa amin. Ano po yung mga karanasan ninyo sa una na parang gusto nyo nang sumuko pero kalaunan po ay naging daan para tumibay po ang inyong pananampalataya sa Diyos? Kasi 'di ba po minsan talaga kailangan din na parang may mga challenges din talaga tayong pagdaanan para mas lalong tumibay po yung ating pananampalataya sa Diyos. Minsan para kasing kapag okay lang, masaya lang lagi ang buhay, puro lang tagumpay, nakakamit natin yung lahat ng mga gusto natin, parang may mga pagkakataon na nakakalimot po tayo sa Diyos, Kaya minsan parang tinatapik din tayo Yung mga challenges na binibigay sa atin, parang pantapik din na nakakalimot na tayo na parang balik din tayo sa Kanya. Sa kabila ng mga tagumpay, dapat hindi po natin siya nakakalimutan. So, yun po yung parang mga reminder din po sa atin yan ng Panginoon. So, yan, mayroon po ba kayong mga pagsubok na pinagdadaanan na later on ay na-realize nyo na may purpose pala at nakita o naranasan nyo yung totoong dahilan kung bakit po kayo humarap sa mga pagsubok na iyon. So yan mga ka-music, share nyo naman po sa amin ang inyong mga kwento or gusto nyo pong magdagdag sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit sa ating reflection. Ngayong araw po ng Wednesday, pwede po yan. Padala nyo po sa ating text line 0929-321-8738 at pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At syempre,